Oh, hi mga kabayan. Welcome back again sa ating YouTube channel. So, kumusta kayo? So, maaraw na naman ngayon. Kasi kahapon, maulan. Pero ngayon, maaraw na mahangin. So, nakaka-dry to mga kabayan. Yung hangin. Kasi, malamig yung hangin. So, ayun na nga, pag-usapan natin mga kabayan. Kung bakit napauwi yung mga karamihan sa mga kababayan natin nandito sa Croatia. Bakit ba sila napauwi sa Pilipinas? Bakit ba sila nag-exit sa hindi EU countries? So yun ang pag-uusapan natin ngayon mga kabayan. Well, naglalakad-lakad tayo sa magandang ambience ng island. So ito yung buhay namin dito So yun na mga kabayan. Napauwi yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Hindi naman siya ora-oradang napauwi. Kasi nagstay din sila dito more than 60 days or 90 days mga kabayan. Without working permit, without any documents ba or valid documents. May documents naman sila with the agencies. Pero yun nga mga kabayan, na uwi sila sa Pilipinas kasi hindi na-renew yung kanilang panibagong working permit. Kasi tawag nito, na overstay sila sa Croatia, na hindi na process yung kanilang papel. Kahit under sila ng agency at iba under ng ibang company, yung lumipat sila pero hindi pala sila na process mga kabayan. So na overstay sila sa Croatia. Yun yung mga dahilan kung bakit sila nauwi sa Pilipinas. So madaming mga kababayan natin na uwi. Hindi na-renew yung kanilang ID at saka mga working permit. So walang nangyari sa kanila kundi mag-exit talaga sa mga hindi EU country. At saka at saka hindi sila na-renew nga ng mga company or agency. Kasi kailangan mga kabayan dito sa Croatia, once na ma-expired yung inyong working permit o yung TRC mga kabayan, kailangan within 60 days without working permit dapat, or 1 week pa lang mga kabayan, na i-process na yung inyong mga panibagong working permit. Kasi nga, yun nga, mahuhulog sa ganun mga kabayan, na overstay, hindi na process. Kaya kawawa kayo mga ibang kabayan natin na nandito sa Croatia na napauwi sa Pilipinas kasi na overstay. Meron naman yung iba, sabi-sabi mga kabayan, na kahit na overstay sila, nagbayad sila mga kabayan. Hindi ko lang alam kung magkano yung binayaran nila na penalty. No, pero iba talaga mga kabayan is ni-require talaga ng police na mag-exit sa Croatia. So otherwise, matiti-NT ka dito kung di ka mag-exit. So yun ang mangyayari mga kabayan. Iba naman is pinangakuan ng mga agency na kukunin ulit sa Pilipinas or kukunin ulit sa ibang EU countries, i-process ulit yung kanilang mga working permit. So yun yung mga kabayan, yung mahirap. Paano kung wala kang perang dala pag uwi, di ba? Naubos mo na dun sa Zagreb sa overstay na walang trabaho, no? Nakatambay ka lang. So paano yung wala kang ipon mga kabayan? So yung saklap dito sa Croatia, di ba? Masaklap yun mga kabayan. Mahirap. So yun nga sa lagi kong sinasabi, paswerte-swerte lang talaga pagdating mo dito sa Croatia. Hindi naman lahat pinalad no? Hindi naman lahat is magandang napuntahan. Kasi marami pa din naman na
hindi pinalad na makahanap ng bagong employer, makahanap ng bagong agency na ma-applyan. So yun nga, advice ko sa mga kabayan natin na papunta pa lang dito, o under kayo ng agency o anong ba yung company na may hawak sa inyo. If alam nyo na mga kabayan na hindi kayo marinyo or seasonal lang yung contract ninyo, gumawa agad kayo ng paraan para makahanap ng panibagong employer. Hindi nyo naantayin na mapaso yung inyong working permit saka na kayo maghanap ng panibagong trabaho. So kailangan hindi 1 week pa lang mga kabayan, before ma-expire yung ID nyo, dapat may employer ma-renew na yung ID nyo. Kasi sa inyo din naman nakasalalay yung trabaho nyo dito sa Croatia. Oo, sa una lang naman mga kabayan, mahirap dito talaga eh. Lalo pag yung mga first timer, kahit nga yung mga ex-abroad nahihirapan dito sa Croatia eh, mag-adjust. Oo, sabihin natin merong work balance dito, pero hindi yun nga, sabi ko, hindi lahat maswerte. Meron ding hindi pinalad talaga sa Croatia. Yung iba nga bumabalik na ng Dubai, bumabalik na ng Qatar, kasi nga hindi pinalad dito sa Croatia, di ba? So yun na nga mga kabayan. Ang ganda ng ano ko, nasa gilid kasi ako. Dito naman lagi ako naglalakad mga kabayan. Anyway, lagi ako naglalakad dito talaga pag ganito maaraw. So mga isang araw din kasi walang init talaga, walang araw na lumabas. So ito, buti lumabas ngayon kasi mahangin. So yun mga kabayan, sana makatulong tong video na to sa inyo, sa mga bagong papunta pa lang dito sa Croatia. Sana napaliwanag ko ng maayos kung bakit sila nauwi sa Pilipinas ng ora-orada mga kabayan. Mabilis ang pag-uwi, diba? So yung iba nga maswerte mga kabayan nakalusot. Mostly naman sila nakalusot sa immigration. Pero may mga iba talaga kini-question sa immigration mga kabayan kung ano nangyari, ba't ganun ganito. Pero malulusot pa din naman pag uwi ng Pilipinas, lulusot ka pa din naman sa immigration kasi yun na nangyari sa inyo. So marami mga kabayan, halos nasa mababasa mo lahat sa sa group ng Filipino in Croatia o sa ibang mga community dito sa Croatia. Makita yung mga post, mga nadismaya, may mga hindi maganda yung hindi maganda yung na-experience. So sa OFW masakit yun mga kabayan para sa atin, di ba? Hindi natin ini-expect, hindi natin inaasahan na ganun ang mangyayari. Lamig. Sinipo na naman ako. So ayun. So, nahirap yung hindi mabigyan ng working permit dito mga kabayan. Diba, ma-stress ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi nga hindi na i-renew yung ID. Nahirap. So swerte lang talaga. Kaya kung marami kayong kakilala dito sa Zagreb, diba, may makakakilala kayo sa ibang lugar sa Croatia na may maibigay na trabaho sa inyo, i-grab nyo na mga kabayan. Kahit anong trabaho pa yan, basta mabigyan kayo ng trabaho. Kasi pag hindi kayo nabigyan ng trabaho talaga, kawawa kayo dito sa Croatia. Tatambay kayo, mapapaso yung working permit nyo, yung ID nyo, hindi nyo na ma-renew ba. So kawawa kayo pagdating sa dulo. So kailangan maaga pa nga i-renew nyo na. Hanap na kaagad ng mga kaibigan na malalapitan para mabigyan ng panibagong working permit, diba? Kasi sobrang dami natin dito sa Croatia. Hindi lang tayong mga foreign workers na nandito Filipino foreign workers. So marami ding
Marami din tayong mga kabay. May mga kasabayan din tayo dito ng mga India, Nepal. So mga ibang karatig iyo na nandito sa Croatia na nagpa-process, naghahanap din ng mga trabaho. So hindi lang tayo mga Filipino. So marami din. So kailangan talaga is madiskarte tayo maghanap ng trabaho pag hindi tayo marinyo. Kasi mahirap na. Diba mga kabayan? So yun lang mga kabayan. Ayan. So maraming salamat sa mga subscribers natin. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa iyo sa suporta, na walang sawang suporta sa ating YouTube channel. So yun na nga. Patuloy lang tayo mga kabayan. Habang nandito tayo sa Croatia, gagawa pa rin tayo ng mga content. May mga suggestions kayo mga content mga kabayan, message nyo lang, i-comment nyo lang sa ating comment sections mga kabayan, or i-message nyo ako sa Ilonggo Bisdak in Croatia or Ilonggo Bisdak in Europe mga kabayan. Meron akong Facebook page, pwede nyo ako i-direct i-message nyo, naghahanap kayo ng trabaho, i-message nyo lang ako mga kabayan. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga kabayan, and see you around here in Croatia. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea sa ating vlog na to. So yun lang mga kabayan. Ciao.